Anong latest po mga kababayan? Ieto! Banatbay o Banateros! Sinuplak kaagad itong si Trillanes mga kababayan? Mantakin mo kasi mga kababayan, itong si Antonio naghain ng reklamong cyber libel sa dating 18 Marines mga kababayan. At saka isinama itong sinabanatbay mga kababayan. TV social personality na sina Banatbay, TV host na sina Coach Oli, Master Judea at RJ POD na mga kababayan na sila umano ang nagpapakalat ng malisyosong akusasyon ng grupo. Pambihira mga kababayan, no? Kaya naman mga kabayan ay sinagot kaagad ito ni Banatbay Kabayan na bakit si Jessica Soho di mo dinimanda? Di ba? Nag-interview din nga sila sa'yo. Di ba kabayan? Kakampi ba? Kaya di mo kinasuhan, Trillanes? Wala ka palang supot. Wala ka pala, supot ka pala. Selective persecution lang pala. Anong klaseng kadramahan na naman to mga kababayan, no? Di po ba? Ibang klase? Ano ba kasi yung posisyon ni Mr. Trillanes, dating senator mga kababayan sa ating pamahalaan ngayon? Ito'y tanong lang mga kababayan. Ikaw may alam ka ba kabayan? Anong posisyon? Di ba di man lang to nanalo bilang mayor mga kababayan nung nakaraang eleksyon? Tapos, di ba kung mga kabayan ay grabe. Daig pa yung presidente kabayan. Di po ba? Mantakin mo mga kababayan, no? Isinama na sila Boss Banatbay. Baka bandang huli mga kababayan yung kagaya nating tila may nagkukomentary lang or nagre-react sa kanilang pinagagawa. Baka, naku po, wag naman sana boss. Kakasuhan din tayo. Diyos mio Marimar, di ba? Di ba mga kababayan, tila may naghinahinay na silang takutin yung mga kagaya nating magsasalita sa pinagagawa nila. Ang bihira. Eto, pakinggan natin ng konti mga kababayan itong pinagsasabi ni Mr. Antonio Trillanes IV. Sir, ano pong basis ng pinafile natin ngayon, sir? So ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. Yun po. Sir, ano yung mga particularly na sinabi nila na binanggit ninyo, sir, sa complaint ninyo? Na yun nga, na nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano, na lahat ng minention nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito ay kakasuhan ko. Sir, Yun po yun. inconsistent pa, sir? Yung sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon ito ang importante, within the next few weeks mabubuo na yung picture kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan ng pera para lumabas. So within the next few weeks mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at Uy, bagong chika to mga babayan ha? May ibang Marines di umano na bumibigay na?
Totoo kaya yan mga kababayan? Yung chismis nitong Mr. Antonio mga kababayan? Ako po. Kapit na magsabi ng totoo. Uy. Yan po yan. Ilan po yung mga sinasabi nyo na alukan din na mga kasama nila? At least 5. Yung, no. Mga dati nila mga kasamahan. So, Okay. inalukan din Kasama ba? Kasama ba nila ngayon kabayan? Mr. Antonio, kasama po ba nila ngayon yung inalokan na yan? ng pera para lumabas. Hmm. Pero hindi nila tinanggap. So, yun ang ano dito. Sir, nasa nangyari. active pa po ba yung 5 na dito, sir? Or mga retirado na dito? Meron nasa active, merong mga retired rin. Sir, tatayo po sila against this 18. We'll see. I will not preempt their moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Yan po yun. Wait muna mga bayan ha. Pansinin muna natin itong eyebags ni Mr. Antonio mga babayan no. Tila ba walang tulog itong si Trililing ata mga babayan. Mukhang nag-aaya ata to na antiklara mga kababayan na sleepless night. Ang bihira. Baka mga kababayan no, kulang sa tulog or walang tulog itong si Trillanes kasi busy siya na gumawa ng kung kaso niya sa 18 Marines mga kababayan. At ngayon sinama pa sila Guzman at Bay. Pambihira mga kababayan, di po ba? So ngayon mga kababayan, kung mag-i-interview ka dyan sa 18 Marines, ay nako po, paniguradong kakasuhan ka niyan. Kaya nga sinabi ni Banat Bay kanina mga kababayan sa kanyang post na bakit hindi isinama si Ma'am Jessica Soho. Diba? Malaking katanungan yan mga kababayan. Di po ba? Ang bihira no? Tila ba'y gusto lang dito ni Trillanes mga kababayan na matahimik na. Diba? Yun lang naman ang punto dyan mga kababayan. Sos, di ba po mga kababayan? Walang iba dyan. Diba? Kasi nalalapit na mga kababayan, di po ba? Sa mastermind kaya. Eto na mga kababayan yung sinasabi ng karamihan na talagang gagawin nila lahat para matahimik ang kasong to mga kababayan. At wala nang makapagsasalita. Di ba? Yung mga sinasabi yung bumibigay. Sir, yung mga sinasabi niyo bumibigay. No, may bibigay daw mga kabayan. Paano sa inyo yung information? Yun, magandang tanong to, Mr. Reporter ha. Ano kayang sagot dito ni Trillanes mga kababayan? Paano nakarating yung information na yan sa kanya? Di ba mga kababayan? Di ba? Di ba? Hindi po ba sa company niyo mismo or may nasabi po sa inyo? Hindi ko na lang muna sasabihin kung Ayun lang mga kababayan. Di ko muna sasabihin. Yun lang. Di ba mga kababayan? Tapos tayo ngayon, grabe kung makapagsampa. Di ba mga kababayan? kung ano yung source ko, basta mababalitaan nyo na rin lang yan. Mababalitaan nyo na rin lang yan. Di ba mga kababayan? Kasi tila ba hindi pa buo yung script. Di tayo nagkakasama mga kababayan ha. Pero yun yung sinasabi ni Trillanes sa mga kababayan di ba? Bakit di pa niya sabihin ngayon? Di ba? Within the next few weeks. Kasi recently lang po na sila sa NBI to testify. They are higit daw. Ha? Kasi nung like last week, nung nakaraan, 18 Marines nagpunta po sa NBI. Oo. Kasi tinitestify nila na totoo yung mga nasa affidavit. Walang ganun. Nabasa niyo ba yung pinirmahan nila na affidavit? No sir, but they appeared in the NBI, sir. They appeared sa NBI Yes, sir. twice. Yung pangalawa, di ba in-interview sila individually. So nakita nyo na yung pinirmahan nila? Doon? Hindi pa. So darating tayo dyan. Basta may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga Sino nga? yung mga Dapat ilabas mo na yan.
Mr. Antonio yung mga umami na yan. Di ba mga kababayan? Kasi ano yan, may patriling-triling pa. Kaya tinawag itong si Trillanes na Triling mga kababayan. Di ba mga kababayan, ito ay opinion lang naman natin mga kababayan o bilang ordinaryong Pilipino na nagmamasid sa pinagagawa nila. Di po ba kabayan? Di ba? I-obvious na obvious eh. Di ba? Yung gusto sanang tumulong para mailantad yung mastermind mga kabayan, ay nako po, eto. Sino pa yung gustong magsasalita niyan? Para matumbok talaga yung mastermind. Kabayan. Ikaw yung tatanungin mo. Mahal natin kababayan dyan, lalong-lalo na yung mga OFW. Dapat may pakialam kayo rito. Kasi pera ng taong bayan yung pinagnanakaw nila. Di po ba? Tapos eto ngayon mga kababayan, yung ginagawa ng ating dating senador. Kakasuhan kung sino yung magsasalita patungo sa mastermind na yan kabayan. Di ba? Grabe yung gobyerno natin ngayon mga kababayan, di po ba? Ang bihira. Imbis tumulong tayo para matukoy talaga. Pero ewan ko ba mga Simulat kababayan? dun sa original affidavit nila. Yung Sir, po how yun. do you respond po dun sa mga allegations na ito daw po ay legal or harassment, legal bullying daw sa mga whistleblowers? Kung nga pagkakataon nila, kung nagsasabi sila ng totoo, di dapat wala silang ipinangamba. Di ba? Ganun lang yan. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako. Di ba, nilabas ko sa media, kinasuhan din ako. E di doon ko nilabas yung aking ebidensya. E di, ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Di ba? Na-dismiss raw yung karamihan mga kababayan. Grabe, no? Kailan ba kaya itong si Trillanes mga kababayan titigil, no? Di ba? Siyempre, hindi ka naman ganyan mga kababayan kung walang, siyempre, alam naman natin yan. Di po ba kung walang di po ba mga kababayan? Samantala mga kababayan, ito pakinggan naman natin. Etong naging dahilan bakit kinasuhan pati sila banat bay ni Trillanes mga kababayan ukol sa ginagawang interview nila sa 18 Marines. Eto, panoorin natin kabayan. Bulto, 1 million. Isang manok, di ba? Yes, sir. Balikan natin yung pag-alis ninyo kay Zaldico. Nagpaalam ba sa inyo si Zaldico o sinabi ba sa inyo, hanggang dito na lang ang serbisyo nyo o basta na lang kayo iniwan sa ere? Bali, nung tinanggal kasi kami, sir, si Bosaldi nasa ibang bansa po. So, bali, ang nagpa-terminate na lang, sir, sa amin is yung head ng HR at saka yung mga officer namin, sir. Sila So, yung, sir, sila na yung parang nag-facilitate. so ibig sabihin, nagpunta muna siya doon, employed pa kayo. Yes, sir. Tapos biglang nalaman nyo na lang through do sa HR na hindi na kayo, tinanggal na kayo. Yes, sir. Well, anong binigay na rason? Ayun nga, sir, na ang nakalagay doon sa namin, sir, is retrenchment, sir. Hindi, kasi kaya ako tinatanong yan kasi ang tanong is baka naman dahil daw bitter kayo kay Zaldi kaya nyo nilalaglag na si Zaldi at yung mga Tama. katrabaho o yung kanyang mga kanegosyo. Anong masasabi nyo doon? Correct. Sir, ang masasabi ko dito, nung tinerminate na po kami, ay wala na po kaming magawa kasi ang sabi po sa amin, wala na po silang may pasahod sa amin. Kaya tinanggap na rin po namin. Kaya po nakakuha namin yung separation pay namin. Opo. Then, nung kwan na, kalahati lang po yung binigay pala sa kwan namin, sir. Sa benefits na binigay po sa amin. Pero naging sapat pa rin yun sa amin kahit sa malit na halaga, malaki na yun sa amin.
Kasi po, kailangan... So hindi nabuo ni Saldico. Opo. Ito si Saldico, may pera pandemanda sa akin. Hindi man lang binayaran ng buo ito mga ito. Ikaw talaga, oh. So may utang pa pala po sa inyo si Mr. Saldico. Oh, may panahon siya magbayad ng abogado laban sa akin, pero Tapos di mo sweldo, eh. pambira ka Saldico. Pero eto boss, regarding pa rin ito sa sa mga pera-pera na yan. Kasi media personalities, nasabi nyo kanina, na merong nag-aatid kayo ng pera, especially si Sir. Sa mga government officials, o pwede ba natin sabihin kung kanino kayo madalas na mag-deliver? At kung ito ay tuwing meeting lang ba o regular? Yan. Nakaschedule ba? O ito, sa araw na to, magdi-deliver tayo kay... Linggo-linggo. Oh, Ibig sabihin, linggo-linggo. Linggo-linggo. Magdi-deliver tayo kay Junel. Magdi-deliver tayo... So, ano ba ang format ninyo? Government official, ha? O pag inutusan lang kayo, doon lang kayo nagdi-deliver? Ayan. Sige nga po, meron pong gusto Kahit sumagot. sino po. Simula nang umupo si boss ng chairman ng APRO, yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So, sa 42, umpisa niyan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating speaker. Speaker Romualdez. Meron pa pong iba? Na Yung regular, doon muna tayo sa regular. At saka yung madalas yung pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular yan? ba to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. Opo. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din gaano kadalas ang pag-deliver doon at Kailan ilang nagsimula? beses at kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, dun sa kay speaker, siya na po okay. partida ni BBM. Yung sa Ilocos, Meron din dyan yung may participation yung ibang tropa. Pero wala po dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Ko, meron pala tayo. Tinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Okay. Kay Speaker Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung Mayordoma po. Sa Mayordoma? 42. Wala. May picture yung mga EA po. Minsan mag-picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang. Nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag mag-deliver. Okay. Sundutan ko na rin yan. Sa dami-dami ng deliveran nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo? Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo? Sa townhouse naman, marami pong politiko dyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga to? Marami po dyan.
Mari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko, 2 beses si Senator, si Kong De Lima po. Oh. 2 beses ko siya nakita. Oo. Yung iba po. May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Yes, po. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Pa ata siya congressman. Oo, hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood nyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sir, yung may... Naiinis, sir. Naiinis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali Correct. at sinungaling. Mukha nga inis si sir. Oo. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Ayun. Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay dito? Tito Sir, Wala, Tito sir, Sir. magano na. Kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang sir, nung ako yung dyan, yung Team Advance. Team Advance. So, nauna kami sa area, sa Baclaran, sa building. Sa opisina yata dyan, sir, sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun, sir eh. May elevator paakyat. So, pag dating nila, ginaid ko, tapos bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung 2 malita mismo, dadala ko, tapos tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung 2 malita. Sandali, sino itong boss? Si Saldico? Sino yung boss? Si Boss Saldico po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator, tapos kasabay niya paakyat. Tapos yung malita, kasabay rin po. So, sino tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat nun sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero okay. Building ni ito pong building na to kay talaga, confirmed kay Senator Soto. Opo, kasi may, nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko lang alam, sir. Kasi ang ginagawa niyang Itbulaga eh. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng 2 maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko, sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yun? Ay, yun lang. Nagyari tayo dyan. So, sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba, meron daw nang galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, saan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Hindi, paano mo nasabi yun na kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saldico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street.
Nagpasama po si E.E. Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para idiskarga yung mga laman ng pick-up, yung mga dalawang sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Zaldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-sir. Ano ba sa iba na... Actually, sir, dalawa kami nung nagpunta doon sa sa baba ng Shangri-La sa lower level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to? Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun na lang yung isang beses. So after nyo matid, alis na kayo? Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Zaldico yung kalahati, tapos, ito, dalhin nyo na sa iba. Walang ganon? Wala ganon, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Pambihira nga mga kababayan, no? Talagang paldo. Kaya ito yung pinagkuna ng basihan ni Trillanes mga kababayan, no? Para maisama sa kaso itong Boss Banat Bay mga kababayan. At yung 3 pang banateros. Pambihira mga kababayan, no? Buti lang sana kung sinama si Ma'am Jessica mga kababayan, no? Pero hindi. Di kaya ni Trillanes umano mga kababayan. Kaya ito na lang mga banateros para tumigil na. Pambihira kabayan, di ba? Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo dito sa ginawang kaso or inihaing kaso ni dating Senator Trillanes sa mga banateros? Magkomento lang po kayo sa baba mga kababayan at syempre pag-usapan natin yan, no? Kasi baka yung isusunod mga kababayan kagaya nating mga ordinaryong Pilipino na mag-post lang tayo or magsalita na inuugnay natin yung 18X Marine mga kababayan. Sa malitang issue na yan, ay naku po, baka kakasuhan tayo ni Antonio, dating Senator Trillanes mga kababayan. Pambihira. So hanggang dito na lang po tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa anong latest. At syempre, please naman mga kababayan ay paki-like yung ating video ngayon at syempre paki-share na rin. At syempre mag-comment din kayo mga kababayan kung taga saan kayo or saan mang dako kayo ng mundo para sa next nating video ay isi-shoutout natin yan mga kababayan. Diba? Alright. So God bless you po, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW na nasa gitnang silangan ay ingat po kayo palagi mga madam, mga sir. Alright.